Magandang araw po. Ako po si Chris. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng pinsan kong si Victora noong taong 1984 nang mangyari ang pinakanakakatakot na gabi sa buhay namin sa liblib na baryo ng San Dimas. Nagsimula ang lahat noong 1984 sa isang tag-ulan na hindi naman kalakasan pero sapat para palaging basa ang lupa at maputik ang mga daanan sa amin. Sa San Dimas, isang baryong nasa hilagang bahagi ng Quezon Province. Para ka talagang nasa pinakailalim ng probinsya. Walang kuryente sa karamihan ng bahay. Gasera lang at gabi ay halos parang may buhay ang dilim. Sa bayong iyon nakilala si Victor, pinsan kong binata na ang trabaho ay albularyo. Bata pa lang siya ay tinuruan na siya ng lolo naming manghilot. At ayon sa matatanda, bukod sa pagpapagaling, may tiningga raw si Victor, yung kakayahang makaamoy o makaramdam kapag may hindi pangkaraniwang nilalang sa paligid. Bago magsimula ang mismong bangungot sa gabing yun, may ilang linggo na kaming nababalita sa kabarangay na may anong nilalang na umiikot sa mga kubo sa tabing gubat. 3 raw ang nakakita ng anino. Mahaba ang balikat, walang imik at mabilis kumilos. Pero ang pinakanakakabahala ay ang kwento ni Aling Nida, ang tindera ng gulay sa palengke at isa sa mga matagal nang nakatira doon. Siya ang unang pumunta kay Victor para magpasama. "Chris, pakisabi kay Victor dumaan siya rito," sabi ni Aling Nilda habang nanginginig ang kamay. "May bumibisita dito sa bubong namin gabi-gabi." Si Aling Nilda ay kilala sa amin bilang prangka pero hindi sinungaling. Kasama niya sa bahay ang unika iha niyang si Nena. 18 anyos, payat at mahiyain. Ang asawa niya ay matagal nang namatay, kaya silang dalawa lang ang magkasama sa kubo. Pinuntahan ko si Victor sa bahay nila at gayang nakasanayan, nagdala siya ng maliit na supot ng mga dahon, langis, asin at isang lumang rosaryo na lagi niyang suot. Pagdating namin sa kubo nila Aling Nilda, tahimik ang paligid. Ang hangin ay parang mabigat at yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo mula sa dilim. Ganun ang humahabol sa amin. Nang makapasok kami sa kubo, agad na hinarap ni Victor si Aling Nilda. "Aling Nilda, ano pong naririnig ninyo gabi-gabi?" "Ay anak, may gumagapang sa bubong. Tapos minsan may parang umihihip sa bintana namin. Akala ko pusa, pero hindi pala pusa yan. Mabigat, parang tao." Napatingin kami kay Nena. Nakaupo, tahimik sa papag, nakayakap sa kumot. "Nena, ikaw ba may nararamdaman ka?" tanong ni Victor. May kumatok po sa dingding namin kagabi, 3 beses. Yung dahan-dahan. Tapos may humihila sa pisi ng bintana namin." Pareho kami napatingin ni Victor sa isa't isa. Sa lugar naming iyon, kilala ang senyalis na yon. Hindi iyon magnanakaw, hindi iyon hayop, iyon ay aswang. Pero may kakaiba, hindi ito pangkaraniwang aswang na naglalakad lamang. Ayon kay Victor, mabigat ang presensya, malakas, parang may hinahanap. At doon nagsimula ang gabi ng kaguluhan. Gabi na nang nagpasya na kaming magbantay kina Aling Nilda. Si Victor ang naglatag ng asin sa bintana at may inilapag siyang langis sa 4 na sulok ng kubo. Kami naman ni Wilson, kaibigan naming karpintero, ay isa ring kababata ang nagbabantay sa labas. Si Wilson ang isa sa pinakapangunahing tauhan dito. Matapang, pero ngayong gabi, malakas ang kutob niyang may mali. Habang nakaupo kami sa bangkito sa ilalim ng mangga, maririnig mo ang mga kuliglig, huni ng palaka at mga banayad na hampas ng hangin sa mga dahon. Pero bigla nga, namilipit ang katahimikan.
Parang may humigop sa lahat ng ingay sa paligid. Maya-maya pa, isang mabagal pero tiyak na paggapang ang napansin namin. Tumingala kami ni Wilson. Madilim pero may nakikita kaming anino. Mahaba ang braso at nakadikit ang katawan sa may bubong. Parang butiki. Chris, anong klase nila lang yan? Huwag kang gagalaw. Hintayin natin si Victor. Pero sa loob, narinig namin si Nena. Medyo napasigaw. Nena? Nay, may kumakaluskus na naman. Sabi niya. Kasunod nun ay 3 mababagal na pagkatok sa dingding. Hindi yung katok ng kamay. Iba, parang matulis, parang kuko. Lumabas si Victor, hawak ang langis at rosaryo. Chris, Wilson, huwag kayong lalapit. Hindi pa siya nagpapakita ng buo. Victor, nasa bubong. Sabi ko naman. Tumingala si Victor. Tumitig siya ng matagal, para bang may sinusuri. Hindi to ordinaryong aswang. Iba ang lakas. Pakiramdam ko, matagal na itong nag-aabang dito. Para saan? Tanong ni Wilson. Si Victor ay hindi agad sumagot, pero tumingin siya kay Nena na nasa loob. At doon ko naramdaman ang kakaibang kaba. Parang may gusto ang nilalang sa bahay na iyon o sa taong nanduroon. Maya-maya pa ay biglang bumigat ang yapak sa may bubong. Hindi na ito pagapang. Parang tumayo na siya sa ibabaw. At doon namin nakita sa pagitan ng mga dahon ng mangga isang mahabang anino, payat pero baluktot ang likod. Tila dumadampi ang haba ng buhok sa yero habang kumikilos. Victor, lalaki ba yan o babae? Hindi ko pa masabi, pero malamang babae. Malakas ang amoy ng dugo at lupa. Victor, anong gagawin natin? Tanong ko. Dahan-dahang iniangat ni Victor ang bote ng langis. Ihanda ninyo ang sarili nyo. Hindi yan naalis kung hindi natin harapin. Sabi niya. Bago kami nakaporma, biglang bumaba ang nilalang. Hindi tumalon, hindi kumapit. Parang dumulas pababa sa gilid ng bubong at tumayo sa lupa nang walang ingay. Tumapat siya sa ilalim ng mangga. Doon namin nakita ang muka. Babaeng payat, sobrang itim ang mata, nakausli ang mga pangil at mahaba ang dila na parang ahas. Ang buhok niya ay gusot-gusot na umabot halos sa lupa. Si Wilson ang unang umatras. Ako naman napakapit sa poste. Pero si Victor hindi gumalaw. Tinawag niya ang nilalang. Anong kailangan mo sa bahay na to? Hindi ka dito makakapasok. Sabi ni Victor. Hindi nagsalita ang babae. Ngunit ngumiti. Mahaba, malalim at nakakakilabot. At sa pinakamadilim na tono na narinig ko sa buong buhay ko, nagsalita siya. Hindi ikaw ang hinahanap ko, albularyo. Tumikhim si Victor pero hindi umatras. Kung sinenang pakay mo, hindi mo siya makukuha. Umangil ang nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit at sa bawat hakbang niya ay umiinit ang lupa na parang natutuyo. Matagal ko na siyang inaamoy. Panahon na. Sa puntong iyon, kahit anong tapang ni Wilson, napatras siya. Ako man, hindi na makatayo ng maayos. Parang nanginig ang tuhod ko. Pero si Victor, matatag pa rin. Wilson, Chris, lumapit kayo sa likod ko. Huwag kayong hiwalay. Sumunod kami kahit nanginginig. At bago pa man makatras, biglang nagbago ang itsura ng aswang. Parang lumaki ang katawan niya, humaba ang daliri at tumatalsik-talsik ang laway habang umuungol. Handa na siyang sumugod noon at sa mismong sandaling yon, mula sa malayo
ay narinig namin ang mabilis na yabag. May paparating. Isang tao. O baka hindi rin. Hindi namin alam. Hindi namin inaasahan. At doon nagsimula ang unang bakbakan sa gabing iyon. Sa gitna ng tensyon at paghingal namin sa takot, biglang huminto ang paglapit ng aswang. Nilingon niya ang direksyon na pinanggalingan ng mabilis na yabaga. Parang may takot sa mga mata niya, pero hindi niya ito ipinahalata. Lumakas ang tunog. Papalapit, hindi iyon normal na lakad. Para bang may humahampas sa lupa ng marahas. At ilang sandali pa, mula sa madilim na gilid ng puno ng mangga, may sumulpot na lalaki. Matangkad, payat, pero matigas ang tindig. Basang-basa ang damit dahil sa ambon at may hawak siyang habak na kawayan na may nakatali pang pulang panyo. Si Wilson ang unang nakapansin na, Pre, si Mang Ernesto yun ah. sabi niya. Tama. Si Mang Ernesto, isa sa pinakamatandang residente sa baryo ng San Dimas na halos hindi lumalabas ng bahay. Tahimik, malayo sa tao, pero kilala bilang dating tagabantay ng gubat noong kabataan niya. May mga sabi-sabi din noon na marami daw siyang alam sa kababalaghan. Huminto siya sa harap namin at tumingin kay Victor. Victor, anong ginagawa mo rito? Bakit mo hinahayaan na umabot sa ganito? Hindi agad nakasagot si Victor. Nakatingin pa rin siya sa aswang na nakatayo ilang dipa mula sa amin. Mang Ernesto, hindi na to lumalayo eh. Si Nena ang paka niya. Napatigil si Mang Ernesto. Napatingin siya sa bintana kung saan nakasilip si Nena. Maputla, kinakabahan at nanginginig sa takot. Samantala ang aswang hindi umiimik pero nakangisi. Mabagal itong humakbang paabante, halos parang nang aasar sa amin. Matagal ko na siya minaman-manan. Huwag kayong makialam, sabi ng aswang. Umangat ang kamay ni Mang Ernesto. Akala ko may gagawin siyang kung ano pero marahan niyang tinapik ang balikat ni Victor. Victor, hindi ito basta aswang, kilala ko to. Lumingon si Victor. Halata sa mata niya ang pagkalito. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ernesto? Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Parang may mabigat siyang kinikimkim na sikreto. Iyang nilalang na yan, dati yung tao, dati yung taga-baryo. Kusa lang siyang nawala 7 taon na ang nakakalipas. Simula noon, may gumagala dito tuwing kabilugan ng buwan. Hindi nagustuhan ng aswang ang sinabi niya. Umangil ito, mas malakas ngayon, para bang ayaw niyang mabunyag ang nakaraan. Tahimik ka na, tanda. Hindi mo naintindihan ang gutom ko. Nagtaas ng kilay si Mang Ernesto at tumingin sa akin at kay Wilson. Chris, Wilson, huwag kayong tatakbo. Kapag tumakbo kayo, mas lalo kayong gagalawin yan. Humigpit ang hawak ko sa poste sa tabi ko. Si Wilson naman, bumuntong hininga at pilit na nagpakatatag. Samantala si Victor ay humakbang paabante, hawak ang bote ng langis at ang rosaryo. Kung dati ka mang tao, wala kang karapatang manakit ng tao ngayon. Huwag mo nang idamay si Nena, sabi ni Victor. Humalakhak ang aswang, pangit na halakhak. Hindi mo naintindihan, albularyo. Hindi ako basta naghahanap. May utang ang pamilya niya sa akin. Napakunot ang noo ni Victor. Anong utang? Walang sinasabi si Aling Nilda tungkol dyan. Ngumisi ang aswang at dahan-dahan niyang tinuro si Aling Nilda na nasa loob ng bahay. Nakasilip lang mula sa likod ni Nena. Ang nanay niyang iyan, may tinago siyang hindi niyo alam. Napatingin kami kay Aling Nilda. Hindi siya makapagsalita. Namumutla ang mukha niya. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, biglang umamba ang aswang. Mabilis parang kidlat.
Tumalon siya papunta sa bintana kung saan nanduroon si Nena. Si Nena ay napatili at napatras. "Nay, tulungan niyo ako," sabi ni Nena. Agad tumakbo si Victor papunta sa harap ng bintana at hinihagis ang asin at langis sa hangin. Nabasa ang harapan ng aswang. Umungol ito sa sobrang sakit, parang nalapnos sa balat. Nagliko siya at umatras. Nanginginig ang muka na parang nasusunog. Si Victor ay subigaw ng malakas. Wilson, Chris, hatakin niyo patras si Nena. Mang Ernesto, bantayan niyo si Aling Nilda, sabi ni Victor. Dali-dali kami pumasok sa kubo. Ako ang humawak kay Nena sa braso. Si Wilson naman ay pumunta kay Aling Nilda na halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. Sa labas, si Victor at Mang Ernesto ay nakatayo sa gitna ng dilima. Parehong nakaharap sa aswang na ngayon gumagapang patras. Hindi makalapit dahil sa langis sa lupa. Ngunit hindi kami nakahinga ng maluwag dahil mula sa bandang likuran ng gubat may narinig kaming isa pang ingay. Hindi yabag, hindi lang basta hangin at kaluskos. Kung hindi, isang mababang ungol na hindi gawa ng tao. At sa gabing yun na pagtanto naming hindi lang iisang nilalang ang humahabol kay Nena. May paparating pa at ito'y mas malakas. Sa pagkalakas ng ungol na galing sa likod ng gubat, napatingin si Victor kay Mang Ernesto. Pareho silang nagtaas ng tingin. Alam nilang hindi iyon galing sa aswang nakaharap nila. Mas mababa ang tono, mas malalim at mas mabigat sa pandinig. Humigpit ang hawak ni Victor sa rosaryo. Victor, hindi yan ay isa. May kasabayang mas malakas. Umaba ang aswang na nasa harap nila, pero hindi lumapit. Parang siya mismo ang natakot sa ungol na narinig. Umatras ito ng dahan-dahan, parang may sinukuan na laban. Bakit ka umaatras? Ano ang paparating? Tanong ni Victor. Hindi sumagot ang aswang. Nakatingin lang siya sa direksyong pinanggagalingan ng ungol. Sa kabiglang kumaripas ng takbo, pakanang bahagi ng gubat. Para siya nilamon ng kadiliman, tuluyang nawala sa paningin. Naiwan si Victor at Mang Ernesto. Parehong alerto, parehong nakahawak sa mga gamit nilang pangontra. Sa loob ng kubo, hawak ko pa rin si Nena na nanginginig ang mga kamay. Si Wilson, nakabantay sa bintana, pinagmamasdan ang bahaging pinanggalingan ng kakaibang ungol. Pre, iba yung tunog na yun ah. Hindi normal. Hindi yata aswang yun eh, sabi ni Wilson. Napapikit si Nena, parang pinipilit maging kalmado. Kuya Chris, bakit ganito? Akala ko isa lang yung humahabol sa akin, tanong niya. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto at pumasok si Mang Ernesto at Victor. Parehong basang-basa sa ambon at may bahid ng putik sa may pantalon. Nakapikit si Victor sandali, huminga ng malalim at lumingon sa aming lahat. Pagtago muna kayo sa loob. Hindi pa tapos to. Meron mong paparating mula sa gubat. At sa tunog pa lang, hindi mababang antas nun. Nagulat si Aling Nilda. Victor, ano ba yan? Hindi ba sapat yung isa? Tumingin si Victor kay Aling Nilda na parang may gustong itanong pero pinigilang magsalita. Sa halip, humakbang siya papunta sa lamesa at kumuha ng isa pang bote ng langis na nakapatong doon. Maya-maya, kasunod neto, unti-unting gumalaw ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kubo. Para bang may malaking nilalang na naglalakad sa gitna ng gubat. Victor, kilala mo ba ang tunog na ganyan? May nabanggit ang lolo ko dati tungkol sa isang nilalang na hindi madalas lumabas. Hindi siya basta aswang, hindi rin maligno, pero hindi yan nanginginain ng tao. Nagkatinginan kami nila Wilson at Nena. Anong klase yun, Victor? Tanong ko. Pananggalang, ibang lahi ng nilalang, karaniwang bantay ng gubat, pero kapag umalis ang isang aswang sa teritoryo niya,
Sinusundan niya ito para ibalik o patayin. Sabi ni Victor. Napanunok si Wilson. Kung ganun, bakit dito papunta? Tayo ba ang punteriya? Umiling si Victor. Hindi tayong pakay. Si Nena pa rin. Napatakip ng bibig si Aling Nilda. Ano bang meron sa akin? Bakit ako? Hindi ko naman sila kilala. Sabi naman ni Nena. Doon sa sandaling yun lumapit si Mang Ernesto kay Aling Nilda. Nilda, kung ano man ang tinatago mo, kung ano man yung sinasabi mo na tungkol dati sa anak mo, panahon na, hindi na pwedeng ilihim pa. Nanginig ang labi ni Aling Nilda, parang pinipigil pang ibuka ang bibig niya. Pero bago siya makapagsalita, biglang yumanig ang lupa sa labas. Malakas, isang beses, at nasundan pa. Parang may napakalaking hakbang ang lumapit. At mula sa bukanan ng gubat ay sumulpot ang isang anino. Mahaba, malaki, hindi tumatakbo pero bawat hakbang ay parang may mabigat na pagbato. Kahit madilim kita naming mababa ang ulo nito, mahaba ang braso at ang balat ay kulay abo. Hindi mukhang tao, hindi mukhang hayop, para siyang nilalang na hindi dapat umiiral. Dahan-dahan itong tumingala mula sa malayo. Kumislap ang mga mata nitong kulay berde. Umungol siya ng umungol, madalas at mas malakas. At ramdam na ramdam naming lahat. Hindi ito basta kalaban, hindi rin ito karaniwang nilalang ng kadiliman. At sa gabing yon sa San Dimas, doon namin naramdaman ang pagsisimula ng isa pang labanan. Isang laban na hindi namin alam kung matatapos ng buhay o hindi. Lumapit pa ng lumapit ng dahan-dahan ang malaking nilalang mula sa gubat. Habang umaakyat ang ulo nito, mas klaro ang anyo. Mahaba ang katawan, halos kasing taas ng 2 tao, at ang balat ay parang basang putik na kulay abo. Ang mga mata nitong berde ay nakakasilaw. Maya-maya hindi gumagalaw si Victor, nakaharap sa nilalang habang hawak ang bote ng langis. Si Mang Ernesto naman ay nakapwesto sa likuran niya, handang sumalo ng biglaang pag-atake. Sa loob naman ng kubo mahigpit pa rin ang kapit ko kay Nena. Si Wilson ay nakasandal sa poste, pinagpapawisan kahit malamig ang hangin mula sa gubat. Si Aling Nilda naman ay halos hindi makahinga, nakatingin sa malaking anino na papalapit. Mula sa labas, narinig namin muli ang ungol. At maya-maya pa, nagsalita si Aling Nilda. Victor, hindi ko na kayang itago. May tinago ako tungkol kay Nena, pero hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Aling Nilda, ano ba yan? Sabihin mo na ngayon, baka makatulong. Nay, ano bang tinatago niyo sa akin? Hindi agad nakasagot si Aling Nilda. Tumulo ang luha niya bago siya nagsalita. Yung taong naging aswang na humahabol sa iyo kanina, hindi ko siya kilala bilang halimaw. Kilala ko siya bilang kapatid ng tatay mo. Napatigil kaming lahat. Si Nena, takang-taka habang nakatingin. Tiyo ko siya, pero patay na siya, di ba sabi niyo? Hindi siya namatay. Nawala siya 7 taon na. Pero hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw ko matakot ka. Ayaw ko malaman mong may kasunduan silang dalawa bago siya mawala. Dumagundong ulit ang lupa sa labas. Pare, baka papasok na yan. Anong gagawin natin? Sabi ni Wilson. Lumabas si Victor ng kubo, humawak sa poste ng harapan at nakatingala sa malaking nilalang. Umuuga ang lupa at sa bawat paghinga nito. Hoy, dito ka tumingin, sabi ni Victor. Dahan-dahang tumingin ang nilalang kay Victor. Hindi ito umatake, hindi rin umurong. Parang nagmamasid lang. Hindi ka pwede pumasok dito. May mga tao rito na hindi mo dapat galawin. Victor, hindi yan umaatake para pumatay. May hinahanap yan. Kung hindi tayo papansinin, baka umalis.
sabi naman ni Mang Ernesto. Pero bago pa sila makapagdesisyon, biglang may sumipol mula sa ilalim ng lupa. Isang tunog na parang hininga. Kasunod nito ay umalpas sa madilim na anino sa likuran ng malaking nilalang. Isang anino na parang tao pero payat. Mahaba ang braso. At lumitaw mula sa kadiliman ng aswang na tumakbo kanina. Nanlilisik ang mga mata nito. Galit, gutom at nanginginig ang katawan. Nakatingin siya kay Nena pero tumingin muna sa malaking nilalang na nakaharang sa harapan. Ang malaking nilalang ay tumingin sa aswang. Ang aswang ay gumapang pababa, palapit sa lupang basa, at doon namin nakita na hindi sila magkaalyado. Parang magkalaban, parang may lumang alitan. Nag-umpisa ang mababang pag-ungol ng malaking nilalang. Sumagot ang aswang ng isang matinis na hising na parang ahas. Pareho silang nakatuon kay Nena, pero ngayon nakatingin din sila sa isa't isa. At bago pa makapagpigil, sumugod ang aswang, diretso sa malaking nilalang. Isang matinding sagupaan ang nabuo sa kadiliman. Mga bato ang lumilipad, nagyayanig ang lupa. At doon nga nagsimula ang labanan ng dalawang halimaw para sa iisang pakay. Maya-maya biglang lumingon si Victor sa dulo ng madilim na daan, doon mismo sa pagitan ng dalawang punong nara na parang may sariling hininga. Hindi siya kumurap, parang may nakikita siyang hindi pa nakikita ni na Wilson at Nena. "Ano yan?" tanong ni Nena habang pumipisil sa braso ni Wilson. Hindi agad sumagot si Victor. Hinawakan niya ang maliit na supot ng mga dahon at langis na iniabot ni Aling Nilda kaninang hapon. Tapos sinandal niya ang palad sa dibdib niya na para bang pinipihit ang sariling paghinga para kumalma. May gumagalaw sa likod ng mga puno. Matagal niya na tayong minamatyagan. Ngayon lang siya lumapit ng ganito. Umatras si Wilson ng kalahating hakbang. Teka, aswang ba yan? Hindi pa ako sigurado pero hindi tao ang lakad niya, hindi rin hayop. Nagkatinginan sina Nina at Wilson, parehong may takot at pag-aalinlangan. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Aling Nilda mula sa loob ng bahay na parang may gusto siyang pigilan. "Victor, huwag kang lalapit kung hindi mo nalalaman kung anong uri na nilalang yan," sabi niya. Pero huli na, isang mahinang tunog ang narinig nila, parang pagaspas ng pakpak na mabagal pero mabigat. Sumunod ang anino na dumaan sa ibabaw nila. Mabilis tapos tumigil sa pinakataas na sanga ng malaking nara. Maya-maya pa, tumalon si Nena palikod. "Anong gagawin natin?" Hinila ni Victor si Wilson at tinulak si Nena upang mailagay sila sa likod niya. "Huwag kayong lalapit, kahit isang hakbang lang," sabi ni Victor. Dahan-dahan binuksan ni Victor ang supot ng mga halamang gamot. Inilabas niya ang maliit na bote ng langis na kulay berde. Pinahiran niya ang sariling palad at leeg. Victor, kaya mo ba yan?" tanong ni Wilson. "Tungkulin ko to at hindi ko hayaan may mapahamak pa sa bari na San Dimas ngayong gabi." Niyuko ni Victor ang ulo niya, parang nakikinig sa tibok ng paligid. Pagkatapos ay tumapat siya sa gitna ng bakuran. "Kung anong kailangan mo, hindi mo makukuha dito," sabi ni Victor. Umungol ang nilalang, matinis, parang pinaghalo sigaw ng babae at iyak ng hayop. Tapos bigla itong sumugod. Pero hindi umurong ang binata. Tumayo siya ng tuwid, hinintay ang atake, at sa mismong saglit na aabot na sana ang kukunang nilalang sa mukha niya, iniangat ni Victor ang kamay na may langis. Pagdikit ng halimaw sa amoy ng langis, umatras ito bigla. Parang napaso. Umungol ito ng mas malakas at mas galit. Humakbang si Victor paharap at sinalubong ito ng kamay na may langis. Sa pagkakataong yun dumikit ang palad niya sa balat nito. Napasigaw ang nilalang
nagpupumiglas, nagwawala, pero unti-unting nanghihina. Hindi kita papatayin. Gusto ko lang malaman kung sino ang pinaglilingkuran mo. Iniangat ng nilalang ang muka, nangunot ang noo nito at nagsalita ng paus, halos pabulong. Siya ay papalapit na. Sinong tinutukoy mo? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay bigla itong naglaho. Hindi tumakbo, hindi lumipad. Parang usok na kumawala. Napatras naman si Nena. Anong ibig niya pong sabihin dun? Tanong niya. Huminga ng malalim si Victor at binitawan ang supot ng mga dahon. Ibig sabihin, hindi pa ito ang pinakamapanganib na gabing darating dito sa San Dimas. Ano pang dapat nating gawin? Tanong naman ni Wilson. Tumingin si Victor sa kalsadang patungo sa kagubatan. Meron pang isa, mas malakas. Mas matagal nang nambibiktima rito. Kailangan kong harapin bago siya sumugod sa atin. Naglakad siya papasok sa loob ng bakuran. Huminto sa ilalim ng lampara at doon nagsimulang magbigay ng utos. Wilson, pantayin mo si Nena. Aling Nilda, kailangan kong isa pang bote ng langis at isa pang bagay na. Biglang umingay ang mga aso kaya hindi natuloy ni Victor ang sasabihin. Sunod ang malakas na kaluskos mula sa loob ng kagubatan, hindi na tulad ng kanina. Nandiyan na siya, ang totoong pinuno nila, sabi ni Victor. At unti-unting lumabas ang anino mula sa kagubatan. At sa bawat hakbang nito, lumalamig ang hangin sa buong paligid. Pero sa puntong yon, nang magkita sila ni Victor, kahit anong liksi at lakas ng halimaw, nagawa itong talunin ni Victor. Isang huling panginginig ang dumaan sa katawan ng halimaw at unti-unti itong naglaho na parang usok na pinunit ng hangin. Walang iniwan kahit anino. Tahimik ang buong bakuran ng ilang segundo. Walang kumilos kundi ang paghinga lang ni Victor na mabigat, parang galing sa malayong laban. Tumakbo si Nena papunta sa kanya. Umupo si Victor sa lupa na pabuntong hininga. Mukhang tapos na, ayos na. Medyo pagod lang ako. Lumapit si Wilson, may kaba pero may halong paghanga. Pare, ang lakas mo. Akala ko tatamaan ka na kanina. Hindi pwede. Hindi pa tapos ang responsibilidad ko sa San Dimas. Lumabas naman si Aling Nena mula sa pinto, dala ang isang basang bimpo. Inabot niya kay Victor. Anak, kahit anong tapang mo, tao ka pa rin. Pahinga ka muna. Salamat po, Aling Nilda. Umupo sila sa mga bangko sa gilid ng lumang bahay. Ang hangin ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga aso sa baryo, isa-isang tumahimik. At ang mga ilaw sa paligid ay muling nagliwanag nang hindi nanginginig. Yung sinabi ng halimaw, totoo kaya yun? Na hindi ikaw ang huling haharap sa kanila? Tumingin si Victor sa dilim ng kagubatan, pero ngayon ay kumalma ang ekspresyon niya. Sa bawat baryo may gumagalang nilalang. Pero habang nandito ako, hindi ko hayaang maulit ang ginawa nila rito. Ibig sabihin, tahimik na ang baryo natin? Ligtas na ang San Dimas? Hindi agad sumagot si Victor sa tanong ni Wilson. Tumingin siya sa lupa. Tapos sa mga kaibigan niya. Sa ngayon, oo. Sagot niya. Nagkatinginan silang tatlo. Sa wakas bumalik ang katahimikan. Tumayo si Victor. Nilingon ang direksyon ng kagubatan. Pero kung sakaling bumalik sila, o kung may panibagong darating, ako bahala. Ako pa rin ang haharap. Lumapit si Nena at hinawakan ang braso niya. Hindi mo kailangan mag-isa sa lahat ng yan, sabi nito. Napangiti si Victor, simple at totoo. Ganun ba? Alam ko naman yon. Kailangan ko pa rin ang kasama. Lumabas mula sa ulap ang buwan. Unti-unting nagbigay ng liwanag sa bakuran ng San Dimas.
Sa pagitan ng malamig na hangin, naglakad silang apat pabalik sa loob ng bahay ni Aling Nilda. Pagpasok nila, nagsara ang pinto at ang gabi, sa unang pagkakataon na matapos ang mahabang pakikipaglaban, ay naging tahimik din.